King. Magandang lalaki po sa inyo lahat. Dapat pa natin si Prof. Russell. Yan. And palaman natin si Prof. New Day. Na-inspire kay Prof. New Day. Ayan, sino pa yung mga first timer dito? First time po ako nakita. Hindi po kayo nanonood ng Viva Max? Ha? Yung bagong, yung latest na ano ngayon sa Viva Max, nandun po ako eh. Ayan, so anyway, name ko po ay Daryl Belga, pero dahil gumanda na buhay, ang pangalan ko na ay Rich Belga. Ayan. So, ayan po, so unang-una, nagpapasalamat ako kay Creator. And pangalawa, sa buong company natin, Alliance in Motion Global, Life-Changing Business. And next, sa ating mga board of directors, Dr. Ed, Sir John, Sir Francis, Ma'am Connie, pagpapan natin sila. And syempre sa ating mga, sa buong VP in training team, pagpapan natin. And sa aking mga uplines and mentors, palaman po natin. And syempre sa aking buong pamilya, and sa buong community ko, Sovereign Community, thank you so much. Yan, and sa buong pamilya na sumusuporta sa akin from the start. And yan, so from Bicol po ako. Sino yung mga taga Bicol? Yan, madami taga Bicol. So, from Bicol po ako, ang bahay po namin malapit sa paanan ng Mayon. Kaya wag po kayo magtaka bakit ang itim ko. Nung sumabog po, tinama po ako ng laba. Ayan, so from Bicol, ayan, so madami po ako naging work experience. Okay? So, pero ngayon po, naka-base po ako sa Laguna. Pero before ako pumunta ng Laguna, madami po ako naging work experience sa Bicol. Na-experience ko po maging kargador. So naghahakot po ng graba, semento, tsaka na-experience yung naghahakot ng troso. So galing sa bundok, ibababa sa ilog, tapos iaakit ulit. So ang bayad doon per bullpit. So na-experience ko po yun, and experience ko din po dito maging construction worker. May mga construction worker po dito, tapos kung ayaw po kamahiya, naging construction worker din po ako. And experience ko din po maging pedicab driver. Diba? So sino yung mga taga Pilicam Sur? So nagpadjak po ako dyan, so kumikita ko ng almost 220 isang araw. Okay? Tapos sino dito yung gusto yung nagtatravel tapos maraming pera? Sino? Yan. So na-experience ko rin po yan, naging conductor. Diba? Kung gusto mo daw mag-travel at madaming pera, mag-conductor ka. Okay? So nung nag-aaral ako, before pumasok sa school, after school, nagko-conductor po ako. Okay? So yan po yung mga naging work experience ko sa Bicol, and 2008, pumunta po ako ng Laguna para magtrabaho. Akala ko pa nagtrabaho kagad na buhay. Tama ba? Akala 4 years pa ako nagtrabaho. Sa 4 years ko pagtatrabaho, wala po nangyari. In 4 years, nakapag-ipon naman ako, payslip, uniform, eye-bag, tsaka sama ng loob. Okay? Ganun po pa nagtatrabaho. Tama ba? So 4 years po dyan, wala po talaga nangyari. Okay? And, ayun, so na-invite po ako dito, nakapag-invite sa akin, stranger, papa natin si Prof. Lincoln. Sino dito yung invite ng stranger? Okay, so magpasalamat ka dyan, di ba? Yung stranger, kahit di kanya kakilala, gusto niya yumaman, pero sinasama ka para yumaman ka. Okay? So na-invite po ako dito, tapos presenta sa akin business, ang kailangan daw ng puhunan. May puhunan ba kang present kanina? So doon ko po na-realize na laki pala ng problema ko financial. Kasi would you imagine, 4 years na ako nagtatrabaho, sabi ko, bakit wala man lang akong pera? Ikaw, ilang years ka na ba nagtatrabaho? May pera ka ba ngayon? Kung wala, malaki yung problema mo sa pera. Okay nga lang, gusto kong sumali. Sabi nga, pag gusto may, para pag ayaw madaming dahilan. So ang ginawa ko nun, dahil gusto ko gawin negosyo, ang ginawa ko po, nagsanla ako ng ATM. Maraming tao nagsasanla ng ATM, pang-pistahan, pang-birthdayhan, tama ba? So ako naman, nagsanla ako ng ATM pang negosyo. So wala pong masama sa pagsanla ng ATM kung negosyo yung papasukin mo. And after ko gawin magsanla ng ATM, grabe po yung changes na nangyari sa akin. Grabe po yung transformation. Diba? Kaya, sino dito yung mga first timer? Sa mga first timer at wala kang puhunan ngayon, pwede mo to gawin, gawa mo ng paraan. Bakit? Grabe naman yung transformation na gagawin sa'yo. Tama ba? So ako dito, ayan, so nung first income ko dito, that was January 18, 2012, first income, check it, 4,000. Malaki maliit. Pwede nyo iba inisip ang liit naman. Ganun po talaga eh. Lahat ng malaki nagsisimula sa, minsan masyado ka nang mainipin. 2 months pa lang, 3 months pa lang, gusto mo agad milyon na. Wala pong gano'n. Nagigets mo ba? So ito po, 4,000 first 1 month income. Eh ngayon po, 12 years na po ako sa business. Ito po yung na-experience kong kinikita monthly. Diba? So ano yung point ko? Huwag ka lang mainip. Okay? Apply 3 months na ako eh. Apply 3 years na, wala pa rin. It's okay. Diba?
Ako, it takes 12 years and after 12 years, ito naman yung kinikita. Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Sa kabila naman, huwag ka rin mainip. Okay? Bakit? Million ang pwede mo kitain dito. Okay tayo doon? And ito po yung transformation na nangyari sa akin nung start out sa business. Yan po ako na nag-start. Kung mapapansin nyo, sobrang payat, sobrang tugyo. Tama ba? Oh, imagine mo yung nag-offer ka ng payaman, pero ang itsura mo pahirap. Diba? Yung iba dito sa inyo, minsan pinanghinaan ka ng loob. Tama ba? Minsan kasi, ginajudge mo yung sarili mo based on your physical appearance. Pinanghinaan ka, parang hindi ko kasi kaya eh. Pangit kasi ako eh. Ano na lang ako 12 years ago. Ang pagyaman po kasi, wala po yan sa itsura. Naniwala ka ba? Kasi kung ang pagyaman na sa itsura, sana lahat ng pogi, sana lahat ng maganda, mayaman na. Ang pagyaman, wala po yan sa kulay. Kasi kung ang pagyaman na sa kulay, sana lahat ng maputi, lahat ng makinis, mayaman na. Ang pagyaman, wala yan sa kung ano yung pinag-aralan mo. Okay? Kasi kung ang pagyaman na sa pinag-aralan, sana lahat ng valedictorian, mayaman na. Ang pagyaman, nandito yan, nandito yan. Kung sa isip, sa puso mo, alam mo, yayaman ka, yayaman ka. Okay? So, kasi imagine mo, nagawa ako, imagine mo kaya yung tsura eh. Nagsisimula, dumating din sa point na nagdadoubt ako sarili ko eh. Sabi ko, kaya ko ba talaga? Kasi nga, pag namo-prospect ako, yung prospect, ginadjudge nila ako based on my physical appearance. Ang ino-offer mo pa yaman, ang itsura mo pahirap. Tama ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, napaka-bless mo. Bakit? Ang pogi, ang ganda mo na. Tama ba? Doon pa lang lamang ka na. Lagi mo sabihin, di, kung nagawa nga ni Pro Prince, mas magagawa ko. Lamang ang may Pro Prince, 10 paligo. Okay ba tayo doon? Yes! Kaya pa. Paniwalaan mo sarili mo. Ang pinakapunan dito, yung tiwala sa sarili. Dapat dito, punong-puno ka ng tiwala sa sarili. Kasi kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo, para na rin sinabi mo, hindi mo kayang baguhin yung buhay ng pamilya mo. Okay? So, nagtiwala na ako sa sarili ko, and ayun, so, yan, didevelop sarili. Years ago, katulad mo din ako nag-start, nandyan nakaupo, nai-inspire din lang sa mga nagtutok. And sabi ko sa sarili ko na, gagalingan ko, sisipagan ko, para darating yung time, ako na rin yung nag-share ng sarili ko sa story. And right now, nangyayari. Okay, kaya ano po ito? Galingan at sipagan mo. Masarap makinig sa success story ng iba. Tama ba? Yes! Pero mas masarap pag ikaw yung nag-share ng sarili ng success story. Okay? Tulad mo din po ako, walang alam, walang muwang sa pagninegosyo, probinsyano, pero tingnan mo, ang ganda na nangyari sa akin. Dinevelop ko lang ng dinevelop yung sarili ko. Kailangan mo lang dito, lagi ka training. Mahalin mo training kasi dyan ka gagaling, dyan ka titibay. Okay tayo doon? Tapos, ayan po, so tuloy-tuloy, so first car ko po dito, nailabas ko yan 2015. Nag-start ako 2012, 2015 nagkaroon ako ng first car. Okay, nung nagtatrabaho ko, never ko po naisip na magkaroon ng sasakyan. Kasi yung pangarap mo daw nakadepende sa kinikita. Kung kumikita ka ng minimum, mangarap ako mo magkakotse? Hindi na. Tama? Pero doing in global, kahit hindi mo daw pangarap, papangarapin mo. Okay? Tapos na-enjoy ko po yung buhay, kaka-travel. So, yan po, grabe. So, naikot ko na po Luzon, Visayas, Mindanao, kaka-travel. Diba? So, gusto niya ng ganyang buhay? Tapos ito po, nag-ikot pa po, North Luzon, from Laguna to La Union, to Vega, to Lawag, Pagod po, then Apari, dulo na ng Pilipinas, to Gigarao, then Baler, then back to Laguna, 6 days travel. Sa 6 days travel na yan, ang nag-expenses ko dyan, 48,000. Within 6 days, kumita naman ako ng 210,000. Ito po yung pinakamasarap na travel. Bakit? Madami kasi nag-travel habang nasa travel, namumroblema sila sa pera. Kasi budget lang. Madami nag-travel, ang inisip nila pauwi kasi may pasok kinabukasan. Ito po yung travel na wala akong inisip na pera, wala akong inisip na oras kasi madami akong oras at madaming pera. Yun yung magiging mo pag ginawa mo yung in global. Kaya especially most of you ang babata pa, sipagan at galingan mo. Okay? Kasi lahat ng ganyan pwede mo ma-experience. Gusto nyo ba ng ganyang buhay? Gusto nyo ba ng travel? Sipagan mo, galingan mo. Diba? Nasa isang kumpanya lang tayo. Kung nagawa ko, I'm sure kaya mo ni gawin. Tama ba? Yan. So, ang sarap halos, ang dami po talaga travel. So, kaya kung mapapansin nyo po, sunog. Diba? Kasi lagi po ako nasa travel. Sa isang buwan, siguro mga 2 times, 3 times po ako nagta-travel. Okay? Kung nagtatrabaho ako, hindi ko po yan may experience.
Okay, kaya ako yan na-experience kasi ang ganda po ng company na ginagawa natin in global. Palma natin in global. Ayan. So, ang ganda ba? Gusto niyo na ganyang buhay? Yes! Gusto niyo ma-experience yan? Yes! Ang kailangan mo gawin, sipagan. At sa mga hindi pa member, ang kailangan mo gawin, mag-join kasi hindi mo yung ma-experience kung hindi ka member. Okay? Ayan, so ganyan. Tapos ito, Batanes is sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Sinama ko dyan ni Prof. Lincoln. So sobrang ganda po dyan. 5 days kami dyan. 2018 until na po fresh pa sa utak ko. Yun nangyari dyan. Okay? Tapos ayan, sa Bacolod. Ayan. Tapos ito sa Cebu. Ito naman Cebu. Ayan. So, ayan. Tapos family. Okay? Yan. So, nung nag-start ako sa negosyo, nininegative ako ng tatay ko. Meron ba dito sa inyo, nininegative na? Yes! Pinapauwi na? Yes! Hinahanapan ka na ng resulta? Yes! So, uwi ka na. Wala naman nangyari. Ganyan din pa ako nung nag-start. Okay? Pero naging motivation ko yun para humataw. Kung hinahanapan ka ng pamilya mo ng resulta, motivation mo yan para magsipag. Okay? Katulad mo din ako na negative ng pamilya. Pero, naging motivation ko sila para magsipag. And ngayon, nung gumanda income, nakapag-payback ako sa kanila. Tapos, isama ko sila sa mag-travel. So, ito, nag-travel kami sa Boracay. Noong una, niyaya ko yung parents ko. Sabi niya, ayaw. Sabi ko, tayo, mag-Boracay tayo. Sabi niya, wag na, i-cash mo na lang. Ganun pala magulang. Magugulang. Hindi, joke lang. Okay? Tapos, na-convince ko po sila na mag-Boracay. So, airport pa lang, ang nanay ko parang nasa call center na. Ano ginagawa ng call center? Tumatawag. Lahat ng nasa phone book ng cellphone niya, tinatawagan. Hello Mars, dito kami sa airport ngayon, pag-Boracay kami, 5 days kami doon. So lahat kinukwento. Tapos, ito pinakamaganda dyan, pagsakay namin ng eroplano, ang unang naupo nanay ko sa may bintana, pangalawa ako, tapos ang last, tatay ko. Before umupo ng tatay ko, sabi niya, thank you na, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ma-experience. So, so, ano yung point ko? Yung mga magulang pala natin, di ba, pangarap din po lang nila yan. Minsan, at kumbaga, hindi na nila ginawa kasi busy sila sa pagpapalaki sa atin. Kaya kung buhay pa yung nanay, tatay mo, sipagan mo, galingan mo, para makapag-pay pa ka para sa kanila. Okay? Yan. Tapos, yan, travel. Yan, paras ng ulo, no? Diba? So, sarap niyan eh. Tapos, eto, pag umuwi ako ng Bicol, so, ang tatay ko, kasi marunong siya mag-drive. So, every time na uwi ako doon, excited siya. Kahit walang schedule sa bayan, gagawa siya ng schedule para makapag-drive ng sasakyan. Diba? So, ganun siya kabaliw. Kaya, panggigilan mo yun. Kung buhay pa nanay at tatay mo, ipa-experience mo, ipasakay mo sa sasakyan mo. Ipa-experience mo mag-drive. Nagagets mo ba? Motivation mo yan. Tapos ito, nakapag-travel din po ako international. So, nakapunta ako ng Cambodia. Ito naman, Hong Kong. So, sa Hong Kong, naka 9 times na po ako nag-Hong Kong. Ngayong taon, 2 times na ako nag-Hong Kong. Tapos, this coming September, mag-Hong Kong ulit. Tapos, ito naman, yan, sa Hong Kong. Then, Macau. Okay, so, yung una kong Macau, ako lang mag-isa daw, kasama ko lang crossline. Sabi ko, gagaling mo sa sipagan ko. Pagbalik ko dito, kasama ko mga core leader ko. So, ito, nangyari po noong February. Kasama ko leader ko. So, masarap kasi, alam mo bilang upline, pag may na-achieve ka, mas nangangarap ka, di babalik ako dito. Pero sa susunod na babalik, kasama ko naman mga downline ko. Okay? And, ayan, so, travel. Tapos ito sa Vietnam. Tapos ito sa Macau, ay Thailand. Tapos ito naman sa Singapore noong April. Okay? Gusto niya ganyan? So, YOLO, you only live once. Diba? So, ang ganda naman, ang sarap ng buhay. Diba? So, madami din po akong mga challenges na pinagdaan sa buhay, madami na situation, pero hindi ko, kumbaga hindi ako nakapokus doon. Ini-enjoy ko lang. Diba? So, sa part nyo na nagsisimula, kailangan enjoy mo lang yung ginagawa mo. Kasi pag ini-enjoy mo yung ginagawa mo, kahit anong pagod, puyat, rejection, daanan mo, never ka mag-give up. Okay? Tapos, eto, so, lifestyle, di ba? So, dati nakikita ko lang yun sa YouTube. So, unti-unti na-experience ko. Tapos, ito naman yate. So, sobrang thankful ako sa mga apply ko pag natin sa problem ko. Kasi, yung mga ganitong lifestyle, na-experience ko. Kung gusto mo daw yumaman, yung ginagawa ng mayaman, dapat ginagawa mo. Yung pinupuntahan ng mayaman, pinupuntahan mo. Yung pinapanood, binabasa, binabasa mo. So ito, gusto ko yumaman. So, ini-experience namin yung lifestyle ng mga mayaman, yun ang Google. Experience ito kasi ibang level. Tapos, ayan po. So ito, nagbabike. Nung nag-start ako sa business, nung nagtatrabaho ako, nagbabike po ako. Okay?
Pero sinakripisyo ko po yun, binenta ko kasi nag-focus ako sa pag-network. Tapos nung kumita ng malaki, nakabila ko na mas magandang bike. So ganun, you have to sacrifice temporarily to succeed permanently. So may mga bagay kang isasakripisyo para makuha mo yung mga bagay na mas gusto mo. Okay? Tapos, ayan po, so tatay ko, yan, magkamukha ba kami? So si Gino po yan, ano po yan, top earner yan ng Africa. Ito po yung first picture, dito po yan sa office na yan. So ordinary distributor po ako niyan. Tapos next meet-up namin, 2017, pareho po kami part ng top 500. Diba, idol mo before, pero kasama mo na sa top 500. Tapos ayan, buong pamilya po namin, ginagawa namin negosyo. Yan. So baka malito po kayo kung asan ako, ito po ako. Okay tayo doon. So nung bata ko, hindi ko po ma-appreciate yung pagiging maitim ko. Kini-question ko sarili ko, dapat siya na lang yung tatay ko para mas pogi ako eh. Di ba, hindi ko po talaga ma-appreciate eh. Di ba? Pero nung networking ako, natutunan ko na dapat pala love mo sarili mo. Dapat pala ang binabato mo sarili mo, blood and positive energy. Dapat tanggap mo kung ano ka, kung sino ka. Eh ngayon po, yung pagiging maitim ko po, asset ko po sa negosyo. Okay, yung iba, di ba, kinakahiya na maitim? Ako po, proud na proud po ako maging maitim. Actually, kahit tanghaling tapat, nagbabike po ako. Mas gusto ko po talaga maitim. So, asset sa negosyo. Okay? So, kasi lalo pa nag-Africa market, gamit na gamit ako eh. Pinapakilala nila, African daw ako. Tuwang-tuwa naman ako. Pag nag-video, mag-i-English din ako. O, di ba, naging asset? Okay, next. Ayan. Tapos ito yung mga taong natulungan ko, di ba, mga naniwala sa akin na unti-unti nagkaroon din ng magandang resulta. So, ito po yung masarap dito, di ba? Kasi hindi lang ikaw yung mababago buhay. Pati yung mga taong imbitahan mo, matutulungan mo din mabago yung buhay. Okay? Tapos ito po, yan, so na-awardan po ako as Millionaire Circle. Nung nag-aral po ako, ang award ko lang po most punctual. Kasi ang bahay po namin malayo sa school. First straight 5 AM, sumunod 7 AM. Kaya kailangan ko sumabay sa 5 AM, so kaya ang award ko noon, most punctual. Pero dito po, na-awardan po ako as Millionaire Circle. So ngayon po, pinakalamot ko may Global Ambassador Prime. Okay? Ito po yung mga brothers ko sa negosyo. Diba? Sila Prof. Mark, sila Prof. Chad, sila Prof. Lincoln. Sila talaga yung nakasama ko from the start. Hindi ko po yan kaano-ano. Pero tinutulungan ako nila na makuha ko yung goals ko. Okay? Kasi tingnan mo yung mga brother mo, sister mo sa katabi mo. Ngayon, katabi mo lang yan sa upuan. Pero years from now, katabi mo na yan sa parking. Okay? Tapos, yan po, part din pa po ng AIM 1 Top 20 and Global Ambassador Prime. Okay? Tapos, hindi lang pa po ito po mga leaders ko na naging party ng Top 500. Tapos, mga leaders na umuwi ng Pilipinas na for good. Diba? Kaya nagsisipag, bakit po madaming taong umaasa, madaming taong nag-aantay, diba, ng tulong, ng support. Kaya nagsisipag. So, ang sarap gawin negosyo kasi yung mga taong in-invite mo, matutulungan mo mabago buhay. Kaya bakit ka mahihiya mag-invite? Bakit ka mahihiya i-share yung negosyo? Kung yung pag-share mo naman ng negosyo, pwede mabago buhay. Tama ba? Okay? Tapos, ito po, third card ko. So, Ford Ranger. 2017, naglabas ng sasakyan si Prof. Lincoln. Sobrang inspired ako. Kasi sabi ko, grabe, maglalabasin ako ng ganyan. Kaya yung mga apply mo, pag nag-create ng result, may inspire ka. Di ba? Yung lagi mo sabihin, ako na next. Okay? Kaya noong 2017, naglabas siya. Sabi ko, 2018, mabibili rin ako niyan. Kaya pagdating ng 2018, di ko nabili. Sabi ko, baka kulang pa. Sabi ko, sige, 2019, bibili talaga ako. Pagdating ng 2019, wala pa. Minsan ganun pala eh. Minsan kahit anong desire mo, pag hindi mo pa deserve, hindi pa ibibigay sa'yo. And ginalingan ko, sinipagan ko, pagdating ng 2020, nilabas ko po yan, third card ko. So, ang ganda po yan, sobrang laking sakyan. Actually, panghakot ko yan ng mga lasing. Diba? Kapag may activity dyan, hinahakot mga lasing. Okay? Tapos, ayun po, nagsisipag para sa mas malaking goals. Okay? So, yun po yung nangyari sa akin. Ngayon, share ko lang. Okay, sino po yung mga first timer? Okay? So, yung iba sa inyo, pwede hindi pa rin makapag-decide bakit gagawin yung negosyo. Okay? Bakit mo ba kailangan gawin negosyo? Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng yan. So, yung iba sa inyo, may mga trabaho na, pero bakit mas maganda mag-negosyo? Bakit kailangan ito gawin? Para ganito, WeWork 2018, problema po ba pera? Okay lang po ba pag may isang tanong, may isang sagot? Yes! 2018, problema po ba pera? Yes!
Ngayon, 2024, 6 years ago, problema pa ba pera? Yes. Tingnan mo, yung problema mo 6 years ago, hanggang ngayon, problema pa rin. Alam niyo ba bakit? Kasi yung ginagawa mo, yun at yun pa rin. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, yung resulta paulit-ulit. Ngayon, pag wala kang ginawang bago for the next 2 years, pagdating ng 2026, baka ito pa rin problema mo. Ngayon, gusto mo mababago yung financial status mo 2 years from now? Yes! Gusto mo ba 2 years from now, hindi mo na problema pera? Yes! Kailangan may gawin kang bago. Yes! Kasi hanggat hindi mo binabago yung ginagawa mo araw-araw, wala talaga mangyaring bago. Problema mo ngayon pera, ang ginagawa mong solution, nagtatrabaho ka. Tanong, yung trabaho, effective hindi? Hindi siya effective. Kasi kung effective yung pagtatrabaho, ilang years ka na nagtatrabaho, dapat hindi mo na problema pera. So since hindi siya effective, kailangan mo mag-isip ng bagong formula, bagong solusyon. Ba't di mo subukan business? Bakit business? Pansinin mo, sino mga big time? Empleyado, negosyante? Sino yung malalaki ang savings sa bangko? May kotse, may magandang bahay, empleyado, negosyante? Gusto maging magandang buhay? Ano kailangan gawin? Mag-empleyado, mag-negosyo? Tingnan mo, alam mo nandito yung magandang buhay. Pero bakit ito ginagawa mo? Bakit? Ito kasi yung mindset sa atin eh. Tama ba? Parang tinan mo, ang kailangan mo dito baguhin, yung tinatawag na mindset. Sabihin mo sa katabi mo nga, mindset. Mindset. Okay? Chinese, Filipino, sino mas mayaman? Chinese. Bakit? Ang mindset ng Chinese ganito. Anak, aral ka ng puti para after mo mag-aral, ikaw hawak ating negosyo. Okay? Bata pa lang, tinuturuan na sila negosyo. Ang Pilipino, ang mindset ganito, anak, mag-aral ka na mabuti para pagkatapos mo, gawin ka na magandang nag-take ng business course, ano ginagawa? Ba't ka pa nag-take ng business course kung magtatrabaho ka? Ang kailangan mo dito baguhin mindset. Nagigets ko ba? Why business? Tingnan mo. Pag pumasok ka sa trabaho, kailangan po ba yung trabaho aralin? Yes. Kailangan ba sa trabaho galingan? Yes. Kailangan ba sa trabaho sipagan? Yes. Sa trabaho ba mapapagod ka? Yes. Sa trabaho ba mapupuyat ka? Yes. Pag ginawa mo business, kailangan din bang aralin? Yes. Kailangan bang galingan? Yes. Kailangan ba sipagan? Yes. Mapapagod ka? Yes. Mapupuyat ka? Yes. Pareho lang ba? Yes. Pareho lang. Nga lang sa trabaho, may kontrata wala? After ng kontrata, tatanggalin hindi? Tingnan mo, inaral mo, kinalingan mo, sinipagan mo, nagpagod ka, nagpuyat ka, tanggal ka. Tama? Tatamaan ka talaga eh. Sabihin natin na regular ka sa trabaho. Okay? At age of 60, tatanggalin hindi? Ano tawag doon? Retirement. Tingnan mo. Inaral mo, kinalingan mo, sinipagan mo, nagpagod ka, nagpuyat ka, tanggal ka. Ibig sabihin, yung trabaho, temporary lang. Sabihin mo, temporary. Okay. Business, may kontrata wala? At age of 60, tatanggalin ka? Ibig sabihin, yung business, permanent. Okay? So, simple lang yung point ko, ano yun? Kung may bagay kang dapat pag-aralan, galingan, pagsipagan, pagpaguran, pagpuyatan ngayon, dapat dito ka na sa? Bakit? Permanent siya eh. Ang daming tao, sobrang ginagalingan, sobrang dedication ginagawa nila sa trabaho, pero unaware sila na yung trabaho nila temporary. Ang trabaho, temporary solution for a permanent problem. Tinanong mo yan. Problema mo pera, temporary na susolusyonan, bakit meron kang trabaho? Pansin mo pag wala ka ng trabaho, problema na naman? Worse nga, may trabaho ka, problema pa rin? Pera. So kailangan mo mag-shift dito, kailangan mo business. Sabihin mo sa katabi mo, magnegosyo ka. Magnegosyo ka. Kasi, tingnan mo, pag nagtrabaho ka, magkano po ba ang rate sa Manila? Magkano? 700? 8 hours na po ba yan? 600. O, sabihin natin, OT-OT ka. Sabihin natin, kumikita ka ng 800 a day. O, dito ba pag 12 hours? Magkano po ba pag 12 hours? Pag 12 hours. Magkano? 950. O, tingnan mo ha. Kung magtatrabaho ka po, nagtatrabaho ka ng 12 hours, kumikita ka ng 950 a day. Sapat na po ba? I'm sure binabudget paano gasusin. Padala sa probinsya, pagkain, boarding house, ilaw, tubig, lipstick, foundation. Tama? Minsan may pandate ka pa. Kinikita mo to, 100% ng effort mo, ng oras mo, binibigay mo, paano kitain yan?
Paano 100%? Kung sa loob ng isang araw, may 24 hours, magtrabaho ka ng 12 oras, ilan na lang natira sa'yo? 12 hours. 3 hours before pumasok, gising ka na. Tama hindi? Bawasan mo ng 3 hours, ilan natira? 9 hours. Pauwi mo, travel. Sino dito yung gusto makasama na matagal yung mahal sa buhay? Dan ka ng EDSA. Di ba traffic? Matagal mo siya makasama. Bawasan mo ng 2 hours, ilan natira? 7. Pag uwi mo, di ka pa natutulog, naglalaba, kumakain, minsan may kadate ka pa. Bawasan mo ng 2 hours, ilan natira? 5 hours. 5 hours tulog mo to, preparation mo yun dito, kasi pag di ka natulog, di ka makakapasok. So, ibig sabihin, buong oras mo, binibigay mo para lang kumita nito. Pero di pa yung kinikita, dito lang napupunta. Sa needs. Ang needs, naubos po ba? Yes. Hindi siya naubos. Ubus na yung sahod mo, yung needs, di mo pa nabibili. Yes. So, paano na yung wants? Nabibili pa ba yung mga gusto sa buhay? Yes. Sabi nga, sino may control ng buhay natin? Sarili po ba sahod? Sahod. Dito nakadepende kung anong ulam, ulamin mo. Pwedeng sa umaga chicken, sa tanghali beef. Ano yun? Lucky me chicken, lucky me beef. Paggabi medyo social ka, fish, ano yun? Sardinas. Ang empleyado para makaipon, ano ginagawa? Nagtitipid. Totoo po. Ako po, nung nagtatabaho, every 15:30, nasa Super 8 ako. Namimili po ako niyan. Okay? Binibili ko mga noodles, saka meatloaf, corned beef, tama ba? Ang pinakamadami ko dyan, itlog. Bakit yung noodles lalagyan ng? Yung meatloaf lalagyan ng? Oh. Yung corned beef lalagyan ng? Kaya yung mukha-mukha ng? Tama ba? Oh. Ngayon, kung ito po kikitain mo 950 a day, kumusta po yung family? Okay, ang tanong, happy ba sila sa nabibigay? Satisfied kaya sila? Noong nag-work po kasi ako, nakakapagbigay naman ako sa pamilya, pero nakita ko, hindi sila happy. Hindi sila satisfied. Yung nanay mo hingi ng 1,000, tatawad ka, 915 lang. Tama? O ngayon, 950. Yung puhunan na present for ni Prof. Newton, malaki maliit. Alin po malaki puhunan? Sa trabaho, sa negosyo? Oh, sa negosyo daw. Alam niyo po ba na mas malaki ang puhunan sa trabaho dan sa negosyo? Yes. Kasi para kumita ka ng 950, ano po puhunan dyan? Aral. Educational background. Puhunan mo po yan para kumita ka nito. Nag-aral ka ng elementary, 6 years, high school, 4 years, college, 2 years, let's say 12 years ka nag-aral para lang pala kumita ka ng 950. Magkano nilabas dito ng parents mo? Million. Para lang kumita ng 900, tapos after 5 months, tatanggalin ka. Tama po? O, ano yung malaki po na? Sa trabaho, sa negosyo? O, ngayon, pag-usapan po natin pangarap. May mga pangarap po ba? Kumusta po yung mga pangarap? Pangarap pa rin. Sir, ilang taong ka na? 17, ang bata pa. Sino dito? Sir, ilang taong ka na? 25 po. 25. Pangarap, pag-usapan natin. House in lot, pangarap hindi. Savings, pangarap. Makapag-travel, pangarap. Sasakyan, pangarap po ba? Okay, kung magtatrabaho ka, hindi mo to gagawin. Magpo-focus ka sa trabaho, ito kinikita mo a day. Tingin mo, makukuha mo yung pangarap? Halimbawa, mangangarap ka ng house in lot, mga ilang milyon? Ha? 50,000. May bahay ka na ba nun? Meron. Pagpasok mo, exit na. Sabihin natin house in lot, 5 million. Medyo maganda na to. Savings, maganda direct savings? 10,000? Hindi po yung savings. Naipit lang yun. Punta ka ng SM, wala pa isang oras, ubos na yun. Tama ba? Pero pag nagtatrabaho ka, 10,000 savings hindi. Pero hindi po yan savings. Pag sinabing savings, kahit isang taon kang hindi magtrabaho, hindi maubos. Sabi natin savings, goal mo 5 million. Travel, magkano? Ha? 50? Alabang lang yun. Hindi naman kapit, alam mo na. Sabi natin, dream travel mo mga 1 million, ito budget mo. Sasakyan, pinakamura 1 million. Let's say, ang pangarap mo, 12 million. Okay? 25 years old ka ngayon. Ayaw mo magnegosyo eh. Magpo-focus ka lang sa pagtrabaho. Ito kinikita mo a day, 950. Ang tanong, kaya po ba makaipon ng 10,000 per month pa nagtatrabaho? Kaya po ba makaipon ng 10,000 per month pa nagtatrabaho ka? Ha?
Kaya po. Ang kain mo may schedule, may WF. Tatawagan mo nanay, tatay mo, nay, tay, kain yung TTH, si Lolo Sunday. O kaya na po ba makaipon? Kaya na. Kaya. Let's say nakakaipon ka ng 10,000 per month, magtrabaho ka ng 1 year, that is 12 months. Sa loob ng 1 year, magkano maipon mo? 120,000. Sapat po ba sa pangarap mo na 12 million? Malayo? Ngalang bata ka pa 25 years old ka pa lang Gusto mo makuha pangarap, tama ba? Dagdagan mo ng another 10 years. Every year na ipon mo 120,000. Sa loob ng 10 years, magkano maipon mo? 1.2 million. Nakuha ba pangarap? Hindi pa rin. Ngalang 10 years na yan. Kung 25 ka ngayon, after 10 years, ilang taon ka na? 35. Kaya pa. Bata pa po, 35 Sige, dagdagan mo ng another 10 years. Magkano maipon? 2.4 million. Nakuha ba pangarap? Hindi pa rin. Nga lang, ilang taong ka na nun? 45. Medyo kabahan ka na. Okay? Dagdagan mo another 10 years. Magkano maipon? 3.6 million. Nakuha ba pangarap? Hindi pa rin. Nga lang, ilang taong ka na yan? Mag-isip-isip ka na. Dagdagan mo na another 10 years. Magkano maipon? 4.8 million. Nakuha ba pangarap? Ilang taon ka na yan? Ito yung mahirap dyan. Pwede yung pangarap mo, di mo pa nakukuha, pero bakit ikaw kunin ka na ni Lord? What's the purpose of waking up early, working 12 hours a day, 7 days a week, kung pagdating ng sawagan, lagi kang bitin? Ang buhay po ng empleyado parang Coke. Minsan sakto, minsan zero. Coke sakto, Coke zero. Tama ba? So ako po, ito po yung naiintindihan ko. Kaya nung nakita ko yung negosyo, wala, nag-resign ako sa trabaho. Tama? Bakit ka pa mag-isa sa trabaho kung alam mo, years from now, wala naman nangyari? Tama? Oh. Diba? Sa mga member na, kung alam mo, maganda networking, bakit ka pa magtatrabaho? Tama ba? Tatamaan ka talaga Nagigets mo ba? Kasi tingnan niyo po, trabaho, mahirap hindi. Pagod. Kuya. Mapasahod. Yung tipong angal ka ng angal, pero pasok ka pa rin ng pasok. Alam niyo bakit? Wala ka ito Wala kang ibang choice. Wala ka ng ibang chance. Ibang chance para pwede mabago yung buhay. So ito pinapakita namin sa inyo, isang choice, isang chance para pwede mabago yung buhay mo. Okay? So simple lang naman. So, bakit ko siya ginawa? Wala na po kasi ako nakita ibang opportunity na pwede ko gawin para yumaman. Maraming opportunity sa Pilipinas, tama ba? Nga lang ang tanong, pwede ka ba? Kung hindi mo ito gagawin negosyo, may iba ka pa bang option para yumaman? Sa Pilipinas, ano yung ibang opportunity na pwede mo gawin para yumaman? Pwede ka maging artista. Madami bang yumaman sa pag-artista? Madami. Tama ba? Nga lang ang tanong, pwede ka ba? Tama? Isa pag-artist, ano kailangan dito? Dapat meron kang pleasing personality. Meron ka lang pleasing, walang personality. Tama? O ano na, ikis ka na dito. O ano pa ibang mong option para yumaman? Pwede ka mag-singer. Madami ba yumaman sa pag-singer? Madami. Nga lang ang tanong, pwede ka ba? Ang boses mo pang singer lang. Pag lumabas, wala na. O, tama ba? O, kung hindi mo ito gagawin, ano pa ibang mong option? O, magbuboxing ako. Madami bang yumaman sa pagbuboxing? Ang dami. Manny Pacquiao, mayaman? Mayaman. Nga lang ang tanong, pwede ka ba? Rejection nga, di mo makayanan, suntok ka kaya. Tama? Dalawang reject pa lang, ayaw mo, di ka na bumababa ng bahay niyo Bakit na-reject po ako Tapos magbuboxing ka. Tama? O ano ba, iba mong option kung, di ba ikis na O ano ba, option? Di, magpipili ako magaling ako mag-basketball. Pwede naman. Nga lang ang tanong, pwede ka ba? Ang height mo 5 lang. Oh, tama ba? Oh. Ano ba yung option kung hindi mo magagawin? O mag-vlogger ka. Madami pang imaman sa pag-vlogger. Ang dami. Nga lang tanong, pwede ka ba? Pinag-live ka nga, nangangatal ka na. Mag-vlogger ka pa. Ako ang dami kong inspired dito. Sobrang inspired ako, madaming yumaman dito. Pero kung babalikan nyo, tingnan nyo ito pa rin punto nila, tingnan mo Yung mga nag-artista, madaming yumaman. Nung kumita ng malaki pera, ano ginawa nila? Business.
Mga singer, yumaman, kumita ng malaki. Nung kumita ng malaki, yung pera, saan nila in-invest? Business. Boxing, Manny Pacquiao. Kumita ng malaki. Ano ginagawa ngayon? Business. Tama? Mga PB player, kumita ng malaki. Ano ginagawa ngayon? Business. Vlogger, kumita ng malaki. Ano ginagawa? Business. So ano punto ko? Di ba business pa rin? Oh, ito na ginagawa. Negosyo ginagawa mo. Tama ba? So ako, yan yung nakita ko eh. Kung hindi mo ito gagawin, ano ba yung mga option para yumaman? Para yumaman ka daw, dapat malapit ka kay Lord. Sino malapit kay Lord? Drug Lord, waiting Lord. Tama? Di ba naman para yumaman, ang goal nila mag-OFW? Tama ba? O, mag-abroad. Mag-abroad na lang ako eh. Pagdating mo doon, re-recruiting ka na mga full-time dito. Tama, sali ka na, mag-full-time ka. O, imagine mo, full-time ka dito, mag-abroad ka. Nagagets ko ba? Eh, wala po masama sa pag-OFW. Nga lang, kikita ka po dyan, malayo ka sa pamilya mo. Bakit ka pa lalayo para kumita? Kung pwede naman pala dito ka, kumita ng malaking pera. Okay? So, ito po, pinakakita namin sa inyo, in global, na pag ginawa mo trabaho, pwede ibigay lahat ng pinapangarap mo. Nagigets ko ba? So, kailangan nyo lang gawin dito ito. Yan, 3 T. Number 1, i-try mo lang. Sabi mo sa katabi mo, try mo lang. Subok lang. Okay? Ang buhay subok-subok lang eh. Paano mo malalaman na isang kulang kung masarap hindi kung di mo titikman? Tama, nanay, tatay mo nag-try lang, kaya nabuhay. Tama, subok-subok lang. Nagigets mo ba? Eh, para hindi masayang yung time. Okay? Madaming tao na hindi nakita opportunity, ayaw pa rin i-grab kasi naghahanap ng right time. Ito na yung right time. Okay tayo doon? Eh, ito lang gawin nyo. Trust. Sino gumagamit ito? Tiwala po. Maniwala ka lang. Okay? Paniwalaan mo sarili mo. Nagigets mo ba? Eh, paniwalaan mo yung tao na invite sa'yo. Pwede yung mga first time na dito iniisip, hindi, kaya ako in-invite niya para pagkapirahan. Ang tanong, may pera ka po ba? Di ba? Kasi kung pera-pera kami, doon kami sa marami pera. Tama ba? So, in-invite ka niya para matulungan kumita ka ng pera. Nagigets mo ba? So, matiwala ka dyan. And matiwala ka kayo dito kay God. Amen ba? Siguro nagpipray ka. Lord God, bigyan mo ko ng opportunity. Ito na yun eh. Okay, nasa Diyos ang awa, nasa tawang so grab mo opportunity. Nagigets mo ba? Kasi tingnan mo, pa nagtrabaho ka, parang ganito. Pag nag-work ka, okay, kikita ka ng pera sa trabaho. Yung kinikita mo pera, pwede dito lang napupunta sa gastos. Bukod sa gastos, dito sa pamilya. Tama po ba? Ngayon, ang gagawin niyo po, idadagdag mo si Easy Global. Hindi ko po sinabi mag-resign kayo ngayon. Bukas na po kasi gabi na. Okay? Ngayon, pag dinagdag mo ito, trabaho, kikita ka na pera. Pag kumita ka, pwede yung kinikita mo pera, pwedeng sa'yo na. Okay? So maganda niya, pag may pera ka, mabibili mo yung mga gusto mo sa buhay. Okay? Once, pwede ka magkaroon ng savings. Pag yung savings mo, lumaki ng todo, mabibili mo ito pangarap. Okay? Ang maganda dito, hindi ka nakikita ng pera. Dito magkakaroon ka ng business skills, knowledge, kaalaman sa pagninegosyo. Itong dalawa ito, magamit mo kung gusto mo put up ng another business. So ito yung pwede mangyari pag sinabay mo siya. Ngayon, pag dito ka lang nag-focus sa trabaho, yung income mo, dito lang ikot. Okay, parang ganito, situation nyo, 1 minus 1. 1 daw. Nabago na? Hindi ko ako na-inform. 1 minus 1. 0. Ang source of income mo lang iisa trabaho. Pag nawala ka ng trabaho na indo ka, bugya ka. Ito po yung buhay ko dati, paikot-ikot, apply trabaho ito, apply trabaho, indo. What if gawin mo, 2 minus 1? 1. Dalawa source of income mo, mawalang nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, mawala ka man ng trabaho, meron ka pa rin ng isang negosyo na pwede na kumita malaki. Okay? So, yun lang po sa lahat ng mga member, mag-join ka na. So, nandito kami sa lahat ng member. Willing ba kayo tulungan sila? Sabi po tutulong sa'yo, i-grab mo, wag ka na magdalawang isip. Yun lang po. Thank you so much.